puntahan natin ang Senado. Dapat kasi ngayon ang coverage sa Senado ay yung pagpunta sana doon ni Ombudsman Remulla para hingin kay SP Soto na sundin nyo na yung pagpapaalis kay Senator Joel Villanueva. So sa dami na po nangyari kahapon, alam nyo na po na ang kalaunan ay hindi na nga po yun magaganap dahil doon sa surprise ruling na tinatawag po nila. No? Hindi na po namin terms yun. Ilan na po yung mga eksperto at mga dating senador na interview ng aming dalawang channel na sila rin ay nasurpresa. At yun ang term nila, surprise decision po. So hindi po naganap yun. At kanina, kanina ko pa gusto tanungin kay Mary Monto dahil I was monitoring yung ganap sa Senate. So i-welcome muna natin si Mary Mon. Hello Mary Mon. Pero ang tanong ko, ipapakita namin yung video ha. Parang ito yata ang nakita kong budget deliberation na parang walang katao-tao. Tama talaga ba? Tama ba impression ko dyan? Bakit? Oo, Jovi, Chiki, Mase. Kanina nga, technically every Friday, wala talagang opisina ang Senado. Yeah. Pero ngayon, may exemption dahil kailangan humabol sa budget season. Maaari din naman daw mag-hold ng committee hearings. Pero kanina, sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa proposed 2026 budget ng Office of the Ombudsman, si Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian lang ang nandoon. And then humabol na lang sa nung patapos na itong si Senator Loren Legarda. Nung bandang hapon, yung sa budget naman ng Department of Agrarian Reform, si Senator Vic Zubiri nandoon, si Senator Sherwin. Pero so far, naging mabilis yung pagpasa at committee level nung 6.39 billion pesos sa proposed budget ng Office of the Ombudsman. At sinabi dito ni Ombudsman na Crispin Remulla, malaking budget ang nilalaan din nila, around 100 million pesos para doon sa kanilang pagpapatayo ng Ombudsman Assistance Centers, additional na 3 para mapalapit pa sa publiko yung Ombudsman at mapadali raw yung pagtanggap ng mga reklamo, yung mga SALN, and even legal assistance. And then around 45 million pesos naman ang ilalaan nila para naman sa modernization ng Office of the Ombudsman. Plano na nilang i-digitalize yung kanilang pagpaprocess ng dokumento, maging paperless, para rin daw maging mabilis ito. Same goes din na nire-reforma rin nila daw, napapabilisin na nila yung preliminary investigations ng Ombudsman. Kung nakasanayan daw, around 6 months to a year ginagawa yung preliminary investigation. Ngayon daw, sabi ni Remulla, di na raw aabutin ng ganong katagal. Kaya ang tinatansya niya, by Monday, itong DOJ, magpa-file na sila sa Regional Trial Court ng mga kaso na may kinalaman sa 5 ghost flood control projects. And then within the next month, ang Office of the Ombudsman din magsasampa na rin ng kaso na may kinalaman dito sa mga maanumalyang infra projects. Then wala pang nababanggit na mga pangalan except so far dito kay dating Bicol Party List Representative Zaldico na so far siya kasi na-involve siya doon sa flood control project sa Oriental Mindoro na around 289 million pesos. Pero pagdating sa mga senador, wala siyang nabanggit. Pero ang sabi niya, marami-rami ang kakasuhan. Balik sa inyo. Asan yung mga senador? Bakit si Senator Sherwin lang nandyan? Friday daw kasi. Doon Friday, pa rin sila sa Friday. Naka-TGIF din sila? Oo, actually may mga in-expect din tayo sana ng mga senador na yung iba pa yung nag-i-expect na dahil daw nanungkulan na bilang ombudsman itong si Remulla, may plano ipakulong ang vice-presidente. Pero wala siya. Yung iba pang mga senador na parang ina-expect din natin, posibleng makabangayan itong ombudsman. Wala silang dalawa lang yung nakita talaga natin kanina. So, naging smooth naman. Ang sinabi rin naman ni Senator Sherwin, kung may ibang kailangan pa raw ang Office of the Ombudsman na suporta mula sa Senado, bigit kung doon daw sa pag-allocate daw ng budget or ibang efforts or initiative na kakailanganin, bukas naman daw ang Senado sa kakailanganin na Remulla. Okay. Before sa magpaalam, may clean na lang, Mary Mon. I'm sure naman kinulit-kulit niyo si Ombudsman Remulla tungkol kay tungkol doon sa surprise okay, Senator surprise, Joel. Secret actually, secret decision. Secret decision kay Senator Joel. Oo, actually nung una sabi ni Ombudsman Remulla ayaw niya na raw pag-usapan to. Pero nung nangulit pa ang media kanina tungkol sa kung bakit kahapon lang lumabas yung reversal, bakit siya mismo nagulat din, ang sabi niya, hindi rin daw malinaw. Marami raw kasing parang may segregation daw ng task noong hindi pa siya nanunungkulan bilang ombudsman.
parang umano may walang transparency, isolated daw yung mga unit, kaya hindi raw nagkakasama-sama. And ang sinasabi rin ni Remulla dito, may public interest daw kasi yung kaso na yan. Akala raw ng publiko, may hustisya na, pero yun pala may reversal. So pangit daw tignan sa Office of the Ombudsman itong nangyayari. Kaya sa ngayon, ang sabi ni Remulla, pinag-aaralan nila itong nangyari plus yung timeline kung ano na nga ba yung sunod nilang gagawin. Natanong natin din kung maaari bang mabuksan ulit yung dismissal order. Sabi niya, aaralin para muna talaga nila yun. Hindi pa raw sila nagkakausap ni Martires nor ni Senator Joel, pero nagkaka-text daw sila ni SP Soto. Balik sa inyo. Okay, sige. Pakinggan lang natin, Merrimon, yung ilan sa mga pahayag ng Ombudsman. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Kasama nila rito yan eh. Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Kasi akala ng tao, may hustisya na. Tapos, nagbago. Kaya medyo, siyempre, hindi maganda. Dapat talaga transparent tayo from the beginning. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. May mga congressman na kasama ron. Senators, hindi pa ako sigurado kung nandun na. Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap eh. Kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Eh, siyempre, ine-evaluate lahat yan. Basta hindi nakagaya ng dati na snail pace. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lang. Okay, mga kapatid. Alam ko may breaking news ka, pero I think mukhang kailangan ng idikit ng konti itong isang soundbite na to. Mase, tungkol doon sa secret decision. Yun, di syempre, tinanong natin kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro yung tungkol dyan sa quote-unquote secret decision na yan tungkol sa kaso ni Senador Joel Villanueva. Anong reaksyon? Ay, kung totoo daw to, parang concerning naman siya. Kasi paano naman nangyari yun. Pero alam mo, isa pa dun sa interesting dyan, kung 2016 lumabas yung decision, hindi ko kasi alam kung merong nag-file ng motion for reconsideration, pero di ba may certain period na pwede kang gumawa ng legal remedies. Yung action. Reaction yung mo rin. action. Kung may ganun, bakit 2019 pa lumabas yung reversal ng decision? Ang dami nating mga question dyan eh. Kasama nga rin yan doon sa tanong ni Yuse Castro kanina. Pero ito po yung naging pahayag ni Yuse Castro. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, karoon ng motion for reconsideration, in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration. Dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Diba? Parang ang dami nating tanong. Ano ba nangyari kasi? Bakit ba walang nakakaalam sa atin na meron palang nilabas na ganyang desisyon? Secret kasi, kaya ang dami nating tanong. Inuulit ko, lahat ng media naghanap po kahapon ng mga... Ginugel na namin lahat. 10 Google pages na po yan at wala po talagang actual report about it. At din na lumabas sa media. At tapos yung mga kapwa senador niya noong mga panahon na yon ay tinanong din ng ilang mga member ng media, sila rin ay unaware. Actually, may nang bash sa atin kahapon Sabi, secret? Kayo nga alam nyo, di ba? Kahapon nga lang namin nalaman. Hello, 2019 pa yun. Engots ka. Okay. Talaga, That's the word. Yeah. Okay.